natin, ang dami nagkakasakit ngayon. Alam po natin na maraming tao ang gustong gumaling sa kanilang mga karamdaman, pero hanggang ngayon po, it remains to be a problem. How can they be able to recover from their illnesses, no? Dahil yung iba na po na ubos na ang kanilang pera, kanilang property, pero hindi pa rin po gumagaling ang kanilang mga kamag-anak. At ito pong product natin baka makatulong sa kanila, kaya po ayan ang pag-uusapan natin tonight, no? And when it comes to beauty, there are also people na wala namang sakit, pero they are very conscious pagdating po sa kanilang skin, sa kanilang younger looking skin, no? Masyado po silang concerned yan. Ang stem cell po, for your information, ginagamit po talaga ito sa mga skincare sa panahon na yun. No? Kaya even si Picky Bello, dati nakafocus lang sa glutathione, nakafocus lang po sa vitamin C at collagen. Now, she is also introducing stem cell therapy. Kaya yan po ang ating magiging topic for tonight, and it will not run for 1 hour. So, less than an hour, I'll be finishing the presentation, and if you have any question, you can ask question later after the presentation. So if you are familiar with these people like si Estrada, si Adrile, at si of medicine. So ito na po daw ang gagawin ng mga doctors, ng mga hospitals, na pagka may mga pasyente at kailangan nila bigyan ng kapot, bibigyan din nila ng stem cell. Sasamahan na rin po nila para mas mabilis pong gumalik. Okay? So, kailan po mangyayari yun? Sabi po ng Stem Cell Global Market Report, ito po ay mangyayari by 2027 that everyone will be interested to use stem cell for regenerative medicine and longevity. So, meaning to say, kung gusto mong gumaling ng mabilis, stem cell na po ang gagamitin by 2027. Kung gusto mo naman umaba ang buhay mo, stem cell na rin ang gagamitin. So, yan po ay future, no? So, ngayon ay 2023. So, we are only waiting for 4 years and then this market is going to explode all over the world, including ang Philippines po. Kaya it's time to consider using stem cell ngayon pala para by 2027. Aside from we are very much familiar with stem cell, tayo po yung mga healthy. Kasi tayo yung unang gumamit ng stem cell. Okay, let's look at St. Luke's Medical Center. Mapapansin niyo po na even sila po ay meron ng facility on stem cell. At yung mga sumunod po na mga hospital na nagtatayo na rin po ng stem cell treatment ay ang Makati Med, Cardinal Santos, Davao Doctors, and Chinese General Hospital. At sunod-sunod na po yan dahil sa ibang bansa, napaka-common sa kanilang hospital ang stem cell treatment. Sa atin po, ngayon ba lang nag-umpisa. Okay? So ngayon, ang malaking question mark is, ano po ba ang stem cell? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin? At ano ang magagawa nito sa ating karamdaman? Okay. Tayo pong lahat ay galing sa stem cell. We are composed of stem cell. Bakit po tayo may paa? Bakit tayo may brain, may liver, may kidney, may skin, may bones, muscle, everything na meron tayo ngayon sa ating katawan ay nagkumpisa po sa stem cell. So, ang susunod pong tanong ay saan ba galing ang stem cell? Ang stem cell po ay galing sa union ng parents po natin. Yung sperm cell and egg cell, nag-combine po sila. And after few weeks, nagkaroon po ng tinatawag na embryo. Okay? From the embryo, doon na po magkikreate ng heart, ng liver, ng kidney sa bata. Okay? Kaya doon po nabubuo yung bata. Kaya po, ang stem cell ay tinatawag na the creator of cells. Okay? So, bakit to? Kasi itong stem cell na to ay kaya niyang pag-create ng iba't ibang organ sa katawan natin. Like, ito, yung brain natin, heart natin, liver, basta all parts of our body ay galing sa stem cell. Kaya lang po, as we age, yung stem cell po natin ay bumaba pa.
Halimbawa po, kung 10 years old kayo, yung stem cell natin po ay nasa 100% pa. Bakit? Kasi ang role ng stem cell is to continue to develop yung mga organs ng ating katawan. Pero once na ma-reach na po yung 30 years of age, yung stem cell po natin nande-decline na po ng 50%. Bakit to? Kasi ang role niya is no longer to create organs, but ang role niya na yon is more on to repair, to restore, and to regenerate. So kung merong nasisirang brain cells sa katawan natin, hindi na siya mag-create ng panibagong brain. At gagawin na lang niya, i-replace niya or i-repair niya yung nasisirang brain cells sa brain natin. Halimbawa naman, skin, no? Once na masira ang ating skin, hindi na siya mag-create ng buong skin. Ang gagawin na lang ng stem cell, kung saan ang sira, doon na lang niya i-apply ang kanyang function. So from stem cell, nagiging skin cell siya. Kung liver naman ang ating na-damage, from stem cell, magiging liver cells na lang siya. So yun po ang gagawin ng stem cell, pampalit. Okay? Pero alam niyo ho, when you reach the age of 60, 50 to 60 years old, ang stem cell po natin ay nag-decline palalo ng 10%. So meaning, 10% na lang ang magre-regenerate sa'yo, ang magre-restore at magre-repair. Kung major ang iyong damage sa katawan. So it will take longer for an adult to recover from any diseases dahil po ang kanyang level ng stem cell ay nasa 10% na lang. So ang goal po natin ngayon, kung tayo po ay may mga edad na, ang goal po natin ngayon ay hindi maglagay ng maraming gamot sa ating katawan, kundi ang gawin natin ay magdagdag tayo ng stem cell sa katawan natin. Kasi our body is not composed of drugs, but our body composed of stem cell. So, kung ang ilalagay mo na sa katawan mo, it should be stem cell. So, if you are at this age of 50 to 60, you will need more stem cell than medicine. Okay? So, ngayon no, sa ibang nauuso ang mga stem cell. Okay? Bakit? Since dahil sa dami ng pag-aaral at nakikita po nila on stem cell, okay? Ang sabi po is maraming naniniwala na stem cell ang pwedeng kasagutan sa kanilang mga health condition. Okay? So, yung iba, nag-resort sa tinatawag na transplant. Okay? So, meron na po tayong mga source